Kumusta mga bata? May bagong pag-aaralan na naman tayo ngayon sa science. Ito ay ang pagbabago ng panahon. Handa na ba kayong matuto? Tara na! Para sa Science 3, Quarter 4, Week 3 to 4, ang ating aralin ay ang pagbabago ng panahon. The most essential learning competency. Describe the changes in the weather over a period of time. Naranasan mo na bang maganda ang sikat ng araw ay bigla na lang didilim ang kalangitan at bubuhos ang ulan? Suriin ninyo ang larawan A. Ano ang ginagawa ng bata? Tama, siya ay nagsasampay ng mga damit. Anong uri ng panahon ang mabilis makakatuyo ng sinampay na damit? Tama kayo, ito ay ang maaraw na panahon. Tingnan niyo naman ang bata sa larawan B. Dahil ito ay umuulan na, siya ay naglilikom ng kanyang mga sinampay. Ano ang napapansin ninyo makalipas lamang ang ilang oras? Kani-kanina lamang siya ay nagsasampay 11:00 ng umaga. Ngunit pagdating ng 3:00 ng hapon ay bigla itong umulan. Maaaring naranasan mo na rin ang biglang pagbago-bago ng panahon sa loob ng maghapon o magdamag. Yung tipong mainit sa umaga at uulan sa hapon. Sa araling ito, pag-aralan natin ang iba't ibang uri ng panahon at mga elementong nakakaapekto sa pagbabago ng panahon sa bawat oras o araw. Ang panahon ay pansamantalang lagay ng atmosfera sa isang lugar na maaaring magbago bawat oras. Pinapakita nito ang kalagayan ng isang lugar na maaraw, maulap, maulan, mahangin o bumabagyo. Narito ang iba't ibang uri ng panahon. Una ay maaraw. Ito ay uri ng panahon na nagpapakita ng mataas na sikat ng araw. Ang panahon na ito ay may kainitan. Ito ang magandang panahon upang magpatuyo ng nilabhang damit. Ang pangalawang panahon naman ay maulap. Ito ay lagay ng panahon na kung saan makikita natin ang kumpol na mga ulap sa kalangitan. Ito ang magandang panahon para sa paglalaro o pamamasyal sa parke. Ang panahon naman na ito ay maulan. Ito naman ay panahon na makulimlim ang langit. Nararanasan natin ang pagbagsak o pagpatak ng tubig mula sa ulap. Ito rin ang tamang panahon ng pagtatanim ng mga magsasaka. Ang panahong ito naman ay mahangin. Ito ay lagay ng panahon na nararamdaman natin na malakas ang ihip ng hangin. Maganda ang panahong ito para sa pagpapalipad ng saranggola. Ang panahong ito ay bumabagyo. Ito ang uri ng panahon na nagpapakita ng malakas na ihip ng hangin, malalaki at malalakas na patak ng ulan. Kapag sobra ang dalang ulan, nagdudulot ito ng landslide o pagguho ng lupa at pagbaha naman sa mababang lugar. Paano naman kaya natin masusukat ang panahon? Una, ito ay nasusukat ayon sa temperatura. Ang temperatura ay sukat ng kainitan o kalamigan ng isang bagay. Ginagamit ang thermometer o termometro upang masukat ang temperatura, ang antas o init o lamig. Sinusukat ang temperatura sa pamamagitan ng degree ng Celsius na nasa kaliwa at degree ng Fahrenheit na nakasulat sa kanan ng thermometer. Masasabi mo ang temperatura sa pagtingin sa termometro. Tumataas ito kapag mainit ang panahon at bumababa naman kapag malamig ang panahon. Nagbabago ang temperatura oras-oras. Ang sikat ng araw ang isang sanhi ng pag-init ng panahon. Ang pangalawang paraan naman para masukat ang panahon ay ang hangin. Ang hangin ay isa ring dahilan kung bakit nagbabago ang panahon. Ang anemometer ay instrumento na sumusukat sa galaw at bilis ng ihip ng hangin.
Pagmasdan ang talaan ng panahon sa loob ng isang linggo. Ito ay isang talaan ng panahon na kung saan ipinapakita ang kalagayan ng panahon ng isang lugar sa loob ng isang linggo. Gumagamit dito ng simbolo upang mas malinaw na maiparating ang kalagayan ng panahon sa mga susunod na araw. Iisa-isahin natin. Napapaloob dito ang petsa at araw, uri ng panahon at temperatura. Sa Hunyo 6, linggo, ito ay may maaraw na panahon at mayroong temperatura na 28 degrees Celsius. Sa Hunyo 7 naman, Lunes, ang araw ay nagtatago sa ilalim ng lupa at mayroong temperatura na 25 degrees Celsius. Sa Hunyo 8, Martes, mahangin at makulimlim ang langit at may temperatura na 23 degrees Celsius. Sa Hunyo 9 naman, Miyerkules, ito ay umuulan at may temperatura na 20 degrees Celsius. Sa Hunyo 10, Huwebes, ito ay umuulan at may temperatura na 20 degrees Celsius. Sa Hunyo 11, ito ay Biyernes, ang araw ay nagtatago sa ilalim ng ulap at mayroong 26 degrees Celsius temperatura. At sa araw ng Sabado, Hunyo 12, ito ay may maaraw na panahon at mayroong temperatura na 30 degrees Celsius. Ang kalagayan ng panahon ay gabay na ginagamit ng mga magsasaka, mangingisda, manlalakbay sa lupa, sa dagat at sa himpapawid. Ginagamit ito upang malaman at mapaghandaan ang kanilang pagsasaka, pangingisda, paglalayag o paglalakbay. Maaari din itong magsilbing gabay sa mga tao upang makapaghanda kung may parating na ulan o malakas na bagyo. Ang pagbabago ng panahon ay dala ng pagbabago-bago ng hangin sa ating paligid. Ang pagbabagong ito ay maaaring may kaugnayan sa temperatura ng hangin at sa mga ulap na may dalang tubig ulan. Ngayon ay dadako na tayo sa unang pagsasanay. Tukuyin ang uri ng panahon na ipinapakita sa larawan. Unang larawan, anong uri ng panahon ito? Tama, maulan. Pangalawang larawan, anong uri ng panahon naman ito? Tama kayo, maaraw. Ang larawang ito kaya, anong uri ng panahon naman ang ipinapakita? Tama, ito ay bumabagyo. Paano naman kaya ang larawang ito? Tama ulit kayo, maulap. Ito kayang larawang ito, anong uri ng panahon ang ipinapakita? Mahusay, ito ay mahangin. Para sa pangalawang pagsasanay, pag-aralan ang talaan. Sagutin ang mga katanungan sa susunod na slides. Para sa Hunyo 13, linggo, ang uri ng panahon ay maaraw. 30 degrees Celsius ang temperatura. Hunyo 14, Lunes, ang araw ay nagtatago sa ilalim ng lupa. Ang temperatura ay 25 degrees Celsius. Hunyo 15, Martes, ang uri ng panahon ay mahangin at may temperatura na 23 degrees Celsius. Sa araw na Miyerkules, Hunyo 16, ang uri ng panahon ay maulan at ang temperatura ay 20 degrees Celsius. Sa araw naman na Huwebes, Hunyo 17, ang araw ay nagtatago sa ilalim ng ulap. Ang ating temperatura ay 24 degrees Celsius. Hunyo 18, Biyernes, ito ay may maaraw na panahon. Ang temperatura ay 34 degrees Celsius. At sa araw ng Sabado, Hunyo 19, ito rin ay may maaraw na panahon at ang temperatura ay 36 degrees Celsius. Ngayon ay sasagutan na natin ang mga katanungan. Una, anong uri ng panahon ang naranasan noong Lunes? Ito ay, ang araw ay nagtatago sa ilalim ng ulap.
Pangalawang bilang. Kailan bumuhos ang ulan? Tama kayo, Hunyo 16, Miyerkules. Pangatlong katanungan, ano ang temperatura noong Hunyo 18? Tama, ito ay merong 34 degrees Celsius. Pang-apat, kailan ang pinakamataas na temperatura? Tama, ito ay noong Hunyo 19, Sabado, merong 36 degrees Celsius. Pang-lima, kailan naman nakapagtala ng mababang temperatura? Tama, noong Hunyo 16, Miyerkules, 20 degrees Celsius. Ngayon para sa pangatlong pagsasanay, pag-aralan ang talaan. Sagutin ang mga katanungan sa susunod na slide. Hunyo 14, Lunes, ang panahon ay mahangin at may temperatura na 26 degrees Celsius. Hunyo 15 naman, Martes, ito ay maulan at mayroong temperatura na 24 degrees Celsius. Hunyo 16, Miyerkules, ito ay bumabagyo. Ang temperatura ay 22 degrees Celsius. Sa araw na Huwebes naman, Hunyo 17, ang temperatura ay 27 degrees Celsius at ito ay maulap. At sa araw na Biyernes, Hunyo 18, ang temperatura ay 30 degrees Celsius at ito ay maaraw. Narito ang mga katanungan. Una, nais maglaba ni nanay. Anong araw ang tamang panahon para makapaglaba ng kanilang mga damit? Tama kayo, Biyernes, Hunyo 18. Pangalawa, araw ng Martes. Gustong maglaro ng magkapatid na Arman at Alden. Anong laro ang maaari nilang laruin? Dahil ang araw na ito ay maulan, kailangan nilang nasa loob lamang ng bahay. Maaari silang maglaro ng Scrabble, chess, sungka at marami pa. Pangatlong katanungan. Nakatakdang pumunta si Sarah sa Maynila sa araw ng Miyerkules. Ano ang maaari niyang dalhin? Ang panahon sa araw ng Miyerkules ay bumabagyo. Kaya kailangan magdala si Sarah ng payong at kapote. O di kaya maaari lamang manatili sa loob ng tahanan upang makaiwas sa aksidente. Para sa pang-apat na pagsasanay, buuin ang concept map. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Itala ninyo sa loob ng concept map ang iba't ibang uri ng panahon ayon sa ating napag-aralan. Please like this video, subscribe, and get notified.